dati po nung partner doon as Lola ni Maha. Lola Belen. Lola Belen. Pero, medyo masakit lang po sa amin, kinailangan po namin tanggalin yung character niya sa pinatay sa kailangan mamatay si tita, kaya mawala yung character niya. Because, tinawag po siya. Ito, nasa ilalim ako ng puno ng mangga. Ayan po. Okay. Ayun po, so ito na po, we're giving you po the floor para magkwento si tita po. Yes, pag sila tutulungan ko lang kwento ni Kales. Sa isang parang remote na lugar sa Dolores. Dahil doon kami nag-build ng community for Niña Niño. And which was produced by Cornerstone and Signal. Tapos po, habang naghihintay kami ng tape ni Maha, merong pumasok na call. So, napihirang-bihir, mahina ang signal doon. Sabi ko, paano nakapasok to? Siguro maganda dito sa spot na to. Pagtingin ko sa sa telepono ko, merong plus. Okay. Ay, bakit may plus? Sino kaya to? Akala ko, hindi ko po naisip kagad abroad kasi hindi ko sinasagot dahil malapit na kami mag-take. Ang kulit ko, tawag ng tawag, kept on calling. So, inisip ko, ay, baka sa credit card to? Mamaya na kita sasagutin. Tawag pa rin po, sabi ni Maha, sagutin mo na tita, nakakairita niyang phone mo. Sinagot ko. And that call was from Hong Kong plus 852. Tama ba ako? Nasabi, can you free your phone in 10 minutes because the director, Miss Lulu Wong, is going to call you. Okay. The next side, sabi ko, did I get the part? I don't know. Sabi ka nung kausap ko. Ganun pala sa kanila, only those who are authorized to reveal the news o ganon. Tapos, tumawag nga si Lulu Wong and sinabi niya, congratulations, you got the part. Sabi ko, oh, thank you. And just to tell you, I was still with Niña Niño nung nagsa-self-tape ako in between ng lockdown. Kasi nakalocking kami noon sa Dolores. So, saksi ang mga co-actors ko doon. Minsan si Aaron ang taga-camera ko, or minsan dun sa tent, ganon. And there was one time, itinakas ko yung anak ko to do that. Kasi ang hindi maganda yung pag self-tape. So, may sabi ko sa photographer, tinakas namin dun sa bahay namin ni Aaron just to take a mas magandang video of the self-tape. Tapos, yun nga, biglang I got the news and then sabi ko, oh my God, sabi ko gano'n. So, what part did I get? Kasi parang maraming mga domestics yung naka-audition ko. First audition, first self-tape was in English. Pagkatapos nung susunod, it was in Tagalog. Nung Tagalog na, kasagsaga na nun na tinatapos namin ang pa-ending na ng Niña Niño for season 1 because we're about to start season 2. Ayun, hindi na ako interesadong mag-self-tape pa in Tagalog kasi parang feeling ko, ang saya-saya sa Niña Niño okay? Tapos ang ganda ng role ko bilang Lola Belen to Niña and Niño and maganda rating namin. So, parang there's really no reason for me to leave the country. And remember, that was a time na meron pang pandemic pa noon. So, sa edad ko, parang tapos ang shooting daw sa Hong Kong, really afraid. Okay? Parang doon mismo sa kung saan nagmula. Alright. So, hindi ako masyadong interested. But, anyway, when I got a call, sabi sa akin, itong very distinct sa akin, sabi ni Maha, sino yung tita? Sabi niya, sino yung Lola Belen? Bakit English ka? Meron ka bang boyfriend? Sabi ko, wala. So, si Maha ang unang nakaalam. Yes. So, nung una hindi niya ako pinapansin. Kasi doon ko lang din nalaman from Lulu Wong that, kasi when I asked, which role did I get? Oh, the role that you auditioned, which is Essie. That's the name of my character in the series. Oh, Essie. Ganun lang. Parang, aren't you excited? Sabi ko, oh yes, I am. Sabi ko gano'n. Because, doon yan lang nireveal. Hindi mo ba tatanungin kung sino ang amo mo? I said, who is Margaret? I asked. Tapos sabi niya, it's Nicole Kidman. Sabi ko, napaano talaga ako. Tapos, di una kong kinuwentuhan nga si Miss
Maha Salvador. Sabi niya, ganon. Pagpapalit mo ako Lola Belen kay Nicole Kidman. Sabi ko, Maha, sandali lang naman. So kala ko noon baka mga 3 months lang. Kaya nga nang sa Niña Niño, ang pakiusap ko kila Direk, sa mga writers, kay Maha, na yung pagkapatay ko, yung nang pakita yung katawan ko, para pwede pa akong bumalik. O kaya pwede akong bumalik as alaala, or as flashback, or as multo. Sabi ko ganon. So, parang may ganon kaming sana direction for Niña Niño. But then, the 3 months extended to 6 months, extended na dapat sa Hong Kong lang ang shooting, hanggang tinuloy sa LA and extended for a total of 11 months of shooting. Almost a year. Yes po. Yun po ang kwento kung paano ako napadpad sa X-Files. Merong nag-message sa akin, and I always thank her, forever grateful. Si Chanel Latore. Chanel is an independent actress, okay? Na ngayon yata madala siya sa GMA. Way back, nagtatrabaho kami sa isang thesis film or something, and then nakita ko magaling siya. Sabi ko, alam mo, i-recommend kita sa mga nakakatrabaho kong indie directors din. So, yun ang ginagawa ko. Kasi mahusay siyang umarte. Tapos, nung nag-audition siya for Expats, hindi na ako kasali sa audition eh. Naka-2 call back yata siya. And then she felt frustrated. Tinanong niya na dun sa casting director, what are you really looking for? Am I not good enough? Sabi niya gano'n. Sabi naman sa kanya, no, it's not that you're not good enough, but we're looking for someone older. Sabi niya gano'n. How old is older? Sabi gano'n. Mga 50-something or 60s. Oh, I know someone. Sabi ganyan. Her name is Ruby Ruiz. Can you get in touch with her? Tapos, hiningi yung email. Sa kanila po, email kasi. So, nung sinabi sa akin ni Chanel, sabi ko, Chanel, hindi naman ako nakukuha sa ganyan. Lagi lang akong shortlisted. So, I'm not really interested kasi meron akong seryeng kasali ko. So, hindi ako makakaalis. Baka mamaya dyan, hindi ako makakaalis. Hindi pwede. Tapos, sila sa email. They were really persistent. So, sabi ko, sige na nga, try ko yung first, self-tape. Tapos nakita ko pa, English, naku, tayo dyan. Ganon. Parang magkakaroon ng, bago ko i-arte, itatranslate ko muna sa isip ko, gano'n ko, komplikado yan. Pero I did. And then I passed the first audition. And then the last round of audition, yun na yung Zoom audition with the director and the producers. I did it both in English and both in Tagalog. And during that audition, I felt that I was, parang nakuha ko yung character. But then again, ang sabi nila, we will call you, don't call. Yun, ganon. So, sabi ko, hindi. Talagang hindi ako para sa And then, yun na nga. Mga siguro after the last round of audition, siguro mga 1 buwan pa, na kaya gulat na gulat ang noon, ang production ng Niña Niño. Parang hindi mo naman sinasabi sa amin. Hindi ko naman alam na hindi ko talaga ine-expect. Talagang it's really a blessing na mapasali ko, makuha ko sa Expats. Yes, so it's Chanel Latore who recommended me. So at that time, walang ka-idea yung Nicole Kidman project? Wala, kasi syempre hindi naman nila i-reveal yun, di ba? Secret yun, nagkandarapan na lahat ng Pilipino nag-audition, di ba? Hindi nila i-reveal. So kahit ako, nagulat ako. And then, kahit nalaman ko pang si Nicole Kidman ang magiging kasi what we were given is just a piece of, parang fragment lang ng isang eksena, hindi pa man buong eksena. So wala ka talagang idea kung ano yung extent ng role mo bilang, nanny. So, the usual, parang ang tingin ko lang siguro pa-serve ng ganito, ganyan. Maswerte na kung merong lines, but still, I was so grateful na nakapasok ako. Nung dumating na kami, kasi merong 21 days of quarantine bago pumasok sa Hong Kong, kailangan ibang bansa muna. So,
yung quarantine ko for 21 days was spent in Maldives. Doon palang pinadala ang script. Tapos yung script, episode 1, episode 2, episode 3, tinit-tinit, ganyan. Nung nabasa ko na, ang crucial pala ng role ng Filipina Nanny. Yon. Talagang kinilabutan ako while, reading pa lang the script. Kasi, yun nga, konektado, expats is about the lives of expats, okay? Of 3 women na merong nangyaring tragedy dun sa storya which affected all of them. Ngayon, saan ngayon papasok ang papel ng Filipina Nanny? And hindi na naman ako nag-iisa, meron pang isa, si Annalyn, who's based in Hong Kong. Doon pinakita kasi walang expats kung walang mga domestic helpers. You know, the privileges na tinatamasa nila, especially in Hong Kong, I think, and just like in Manila. Pag expats ka doon, may driver ka, meron kang nanny, meron kang cleaning lady, gano'n. So, crucial yung presence ng mga domestic helpers sa buhay ng expats. And lalo na, dagdag pa, dun sa role ni Essie. Essie, ako yun, played by a Filipina Nanny. Ako yun, no? Na ang amo ko is Margaret, played by Nicole Kidman, whose conflict as an expat's wife, konektado dun sa yung parang sa pagsiselos niya, kasi di ba usually mas nagiging malapit ang mga alaga sa yaya, ganon. Dahil pinakita doon kung gano'ng ka-innate sa isang Filipina nanny or Filipina domestic helper na ibuhos with all passion ng kanyang serbisyo, kung paano niya tratuhin ang mga alaga niya na parang sarili niyang alaga. So, may dilemma si Margaret. Total pinalabas na naman sa episodes 1 and 2. Nagka-dilemma si Margaret na parang nababawasan yung pagiging niya, her being a mother, her worth as a person, as a mother. Dahil yung mga bata nga, mas nagiging malapit dun sa Filipina Nanny. Kumusta yung